Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pinagtibay ng 2nd Abra Provincial Mobile Force Company ang kanilang suporta sa kabataan sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng BSPG-SP Camporal na ginanap sa Sapdaan Elementary School noong Disyembre 6 taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Master Sergeant June Lawagi ang grupo ng mga kawani na nagsilbing tagapagsanay, katuwang ng mga batang scouters sa naturang aktibidad. Kabilang sa mga inihatid ng 2nd Abra PMFC ang isang makabuluhang lecture na nagbigay ng mahalagang kaalaman sa disiplina, pagbuo ng karakter at kahalagahan ng pagtutulungan. Layunin itong palakasin ng pundasyon ng kabataan upang maging handa sila sa mga hamon ng scouting at maging responsableng mamamayan. Sa talakayan, nagsagawa rin ng unit ng hands-on obstacle course demonstrasyon na nagbigay sa mga kalahok ng pagkakataong subukan ng kanilang lakas, koordinasyon at kumpiyansa. Sa tulong ng mga tagapagsanay, matagumpay na nalampasan ng mga scouters ang iba't ibang hamon na nagpatibay sa kanilang pisikal at mental na kakayahan. Matapos ang demonstrasyon, buong sigla namang ipinakita ng mga kabataan ang kanilang natutunan sa pamamagitan ng isang masiglang praktikal na performance. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang patuloy na pangako ng 2nd Abra PMFC sa community partnership at youth development sa pamamagitan ng aktibong pagkikipag-ugnayan sa paaralan at scouting community. Higit nilang napagtitibay ang ugnayan at nagbibigay ng positibong karanasan na nakakatulong sa paghubog ng kabataang mas matatag at mas may malasakit sa komunidad. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ela Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pinangunahan ng Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Arbil C. Mercolio ang isang matagumpay na coastal cleanup drive sa Biwak Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Kabilang sa mga nakiisa sina Police Lieutenant Colonel Jose L. Abaya II, Police Lieutenant Colonel Binaventura DJ Benavides III, Provincial Staff, PNP personnel mula sa iba't ibang istasyon, LGUs, stakeholders, mga estudyante at iba pang mga volunteers. Umabot sa humigit kumulang 230 katao na kilok sa aktibidad. Sa pagtutulungan ng lahat, natanggal ang kalat at naipon na debris ng sigarilyo at nalinis sa mga plastik na nagkalat sa baybayin. Layunin ng aktibidad na makatulong sa pagpapanumbalik ng kalinisan ng lugar at mapalakas ang kamalayan ng komunidad tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Nagtapos ang gawain na may malinis na shoreline at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng Pangasinan Police, LGUs at mga kasamang volunteers, patunay ng kanilang sama-samang pangako para sa isang malinis at mas ligtas na kapaligiran. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Ligtas na nasagip ang isang residente matapos matrap sa loob ng kanilang bahay dahil sa pagguho ng lupa na dulot ng landslide sa barangay Kalongay, Pilar, Sorsogon. Agad na humingi ng tulong ang pamilya ng biktima kaya't mabilis na naglatag ng search and rescue operation ang Pilar Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Brian C. Bea, Acting Chief of Police. Kaagad na rumisponde ang mga pulis katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga opisyal ng barangay at mga volunteers. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon at mabilis na aksyon ng mga rumusponde, matagumpay na nailigtas ang naipit na residente at agad itong binigyan ng paunang lunas upang matiyak ang kanyang kalagayan. Samantala, muling pinaalalahanan ng Pilar MPS ang publiko na manatiling alerto lalo na sa mga lugar na delikado sa landslide. Hinikayat din ang mga residente na agad makipag-ugnayan sa mga otoridad sa oras ng sakuna upang mas mabilis na makapagbigay ng tulong ang kinauukulan. Mula dito sa Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Bert Culito P. Levendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang 3 street-level individual sa ikinasang drug by bus operation ng Iloilo City Police Station 4 sa Zone 5, Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City nito lang ika-3 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naaresto na si alias Jopay, 36 taong gulang, alias Maria, 25 taong gulang at alias Toto, 23 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Nahuli sa akto ang mga suspect matapos magbenta ng hininalaang shabu sa isang pusher buyer kapalit ng mark money. Sa kabuuan, sa humigit kumulang 25 gramo ng hininalaang shabu na kumpiska na may standard drug price na 170,000 pesos. Kasalukuyan nakakulong ang mga suspect sa custodial facility ng Molo PNP habang inihanda ang kaukulang dokumento para sa pagsampa ng kaso sa paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang PNP sa paghahatid ng hustisya at pagpuksa sa mga drug network sa lungsod ng Iloilo. Ang operasyon na ito ay patunay na walang humpay na dedikasyon para maprotektahan ang komunidad laban sa banta ng iligal na droga. Mula dito sa Western Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Umarangkada ang mga operatiba sa isang matagumpay na drug buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Hipodromo City Proper, Iloilo City. Nito lamang ika-5 ng Disyembre taong kasalukuyan kung saan nakumpiska ang tinatayang 8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala ang mga naaresto na sina alias June, 36 na taong gulang, residente ng nasabing lugar at ang kanyang live-in partner na si alias Tata, 26 na taong gulang at residente ng Barangay Liberation, Iloilo City Proper. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDEU 6, nakabili ang mga operatiba ng isang plastic sachet ng hinihinalang shabu mula sa mga suspect gamit ang 12,000 pesos na buy-bust money. Dahil dito agad silang dinakip ng mga operatiba. Na-recover mula sa dalawa ang humigit kumulang 1,200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 8,160,000 pesos batay sa estimated standard drug price value. Sa inihaing impormasyon ng pulisya, sinasabing ang dalawa ay matagal nang nag-ooperate sa Iloilo City at mga karatig bayan. Napag-alaman ding dati nang nakulong si alias June noong 2016 dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga at nakalaya noong 2020. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga kapulisan ang pinagmumula ng supply ng ipinagbabawal na droga ng mga suspect. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Iloilo City Police Station 1 ang mga suspect para sa tamang disposisyon at harapin ng mga ito ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa gitna ng patuloy na kampanya kontra iligal na droga, muling pinatutunayan ng PNP ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng komunidad at ang walang tigil na pagsugpo sa mga sindikato ng ipinagbabawal na gamot sa rehiyon.
Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nakumpiska ng mga operatiba ng CIU at CDU ng Lapu-Lapu City Police Office ang 272k na halaga ng shabu sa sinagawang bypass operation noong ika-6 ng Disyembre sa taong kasalukuyan sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City, Cebu. Kinilala ni Police Captain Mark Anthony Upside ang suspect na si Alice Clinton, 50 anyos, residente ng Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City, Cebu. Dako alas 11:24 ng gabi nang ikinasa ang naturang operasyon na humantong sa pagkakaresto sa suspect at pagkasamsam ng 5 pakete na hinalang shabu na may kabuang timbang na 40 na gramo at may standard drug price na 272,000 pesos, isang pouch at bypass money. Ang suspect ay pansamantalang nakakulong sa custodial facility ng Lapu-Lapu City Police Office habang nihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Patunay ang matagumpay ng operasyong ito sa patuloy na kampanya ng pabansang pulisya ng Pilipinas laban sa iligal na droga para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagatuguyod ng Balitang Pulis. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Caminto, Inupacan, Leyte. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pakikipagnegosasyon ng matauhan ng First Leyte Provincial Mobile Force Company. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit ng caliber .38 revolver at 3 bala. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at bigas mula sa mga kapulisan. Ang dating miyembro ng CTG ay nasa kustodiya na ng First Leyte PMFC para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Muling hinimok ng pambansang pulisya ang iba pang mga miyembro at taga-suporta ng CTGs na iwaksi na ang maling ideolohiya at magbalik loob sa gobyerno upang mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. SLI arestado, shabu nasamsam sa bypass sa Bugo, Cagayan de Oro. Arestado ang 2 individual sa ikinasang drug bypass operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 4 na gramo ng hinihinalang shabu sa Zone 3 Bugo, Cagayan de Oro City nito lamang Disyembre 8, 2025. Kinilala ang mga sospek na si alias Adong, lalaki, 26 anyos at Am-Am, babae, 31 anyos at mga residente ng Zone 4 at Zone 6 Bugo, Cagayan de Oro City. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Police Station 8 ng Kokpo at PIDEA 10. Nakumpiska mula sa kanila ang kabuang humigit kumulang 4 na gramo na hinihinalang shabu na may standard drug price na tinatayang 27,200 pesos. Ang mga nasamsam na ebidensya ay isang sachet na shabu na ginamit sa bypass at 5 sachet na shabu in possession. Bukod pa rito, nakumpiska rin ng isang black canister, isang lighter na kulay asul, drug paraphernalia at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang 2 naarestong sospek ay kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Kokpo Police Station 8 para sa kaukulang disposisyon. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent sa araw na ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.